po ng grupong Piston. Makakausap natin si Camody Floranda, ang Piston National President. Camody, magandang umaga po. This is Aljo Mendijo. Live na tayo sa DZXL 558. Good morning. Magandang umaga po, Sir Anju, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo. Ano po ang saloobin ninyo dito po sa issue ngayon sa flood control? Opo, ang alam po natin, hindi lang po ito pong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng kada litro ng petrolyo ang inyo pong problema, kundi pati na ito pong flood control issue. Tama ho ba, Camody? Opo, Sir Anju, at talagang ang sektor ng transport ay biktima ng usapin ng flood control na pinagmamalaki ng administrasyon na sinasabi niya na 5,500 na flood control. At ang sabi nga niya noon ay hindi na raw makakaranas at hindi na mahirapan yung ating mga mamamayan at yung ating sektor ng transportasyon. Pero ang nakakapagtaka dito, Sir Anju, ay simpleng ulan lamang ay bumabaha na dito sa National Capital Region at labas ng National Capital Region. At isa po tayo ang sektor ng transportasyon sa tinatamaan at nabibiktima nito sa panahon ng tag-ulan dahil yung hindi tayo makapaghanap buhay, hindi po tayo makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. At ang isang malaking ano pa nito ay kapag nalulubog yung ating mga pampublikong transportasyon, hindi lamang ang hani ng mga jeepney. Dahil alam naman natin na kapag ang isang sakyan ay lumubog, ay talagang hindi biro yung usapin ng kailangan nating halaga sa usapin ng maintenance para muli natin mapaandar yung ating sasakyan. Opo. Pero sa pinakahuling impormasyon na natanggap natin, bilang na ang araw na mga korap sa gobyerno at mga kontratista dahil sa binuo ng Independent Commission ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung Independent Commission for Infrastructure at pinangalanan na nga sina dating Secretary Babe Singson ng Department of Public Works and Highways, dating Country Managing Director Rosana Fajardo ng SGV Company at si Baguio City Mayor Benjamin Magalong magsisilbing Special Advisor. Ano po ang inyong reaksyon, Camody? Sa atin ay pag magbubuo ang administrasyon ng ganitong mga grupo, dapat kasangkot yung ating mga mamamayan sapagkat ang mamamayan po ang tinatamaan ng kapalpakan ng kanilang programa. Kaya dapat ay bahagi po ang mga ordinaryong Pilipino na maging bahagi ng kanilang mga gagawing committee para dito sa pag-iimbestiga dito sa matinding korupsyon sa usapin ng flood control. Dahil sa atin ay hindi naman natin sinasabi na wala tayong tiwala sa kanyang binuo, pero dapat ay bahagi ang taong bayan sa nag-iimbestiga nitong kapalpakang ito. Ilang araw ho ang inyong isasagawang tigil pasada, Camody? Sa bahagi po natin ay itong ngayong darating na September 18 ay magkakaroon po tayo ng protesta at welga laban nga dito sa dito sa usapin ng mga flood control. At siyempre, laban ito doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay nagdudulot ng lalong pagbulusok ng kabuhayan, hindi lamang ng mga driver at operator at ng ating mga mamamayan. Halos sa ngayon ay kapag tininan po natin sa bawat araw ng ating mga driver ay 390 pesos kada araw yung direct na buwis na binabayad natin sa pamahalaan, na itong buwis pala natin ay ginagamit lamang sa katawilian at sa usapin ng korupsyon na dapat ito ay binabalik sa usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya itong araw sa darating po na September 18 ay hindi lamang dito sa National Capital Region yung magkakaroon tayo ng mga pagkilos kundi sa buong bansa at sa iba't ibang bahagi ng ating mga rehiyon. At tayo po sa bahagi po natin ay kaisa at kasama tayo sa mga gaganap na malaking pagkilos ng taong bayan ngayong September 21. Ito yung ika-53 years ng Declaration of Martial Law na gaganapin naman po sa Luneta sa ganap na alas 9 po ng umaga. Ang paliwanag po dito ng pamahalaan ng Department of Energy, hindi po natin talaga makokontrol ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil dikta ito ng pandaigdigang ito'y dikta ng world market. Hindi po ba? At ano po ang inyong masasabi tungkol dyan? Sa atin ay tanda natin ay
kayang kontrolin ng ating gobyerno. Sabi nga natin ay isang executive order lamang ang pwedeng ilabas ng administrasyon na yung pagsuspindi dito sa usapin ng VAT at saka ng SESAC sa langis, na kung saan ito yung nagdudulot ng patuloy na pahirap sa ating computer, sa ating mga driver at mga operator. Kaya hindi po totoo na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay nakabatay sa paggalaw sa international market. Kaya hindi natin maintindihan itong Department of Energy na kung saan ay dapat siya yung nagmumonitor ng presyo at dapat siya yung nagtatanggol sa ating mga mamamayan. Parang lumalabas, parang sila yung naging stock person ng mga dambuhalang kumpanya na langis. Sila yung taga-announce na lang sila ng pagtaas at saka ng pagbaba. Anong ginagawa ng ating pamahalaan na bakit hindi pigilan ng gobyerno? Sige, kung talagang tumataas yan, bakit hindi natin bawi yung malampaya na para tayo makinabang ng mga nanlikas na yaman natin? Bakit tinahayaan ng gobyerno sa pag-aari ng malalaking kumpanya na katulad ng Aramco, yung ating malampaya? Kaya maraming pwedeng gawin yung ating pamahalaan na para pigilan itong mga seri ng mga pagtaas. At batay nga po mismo sa sinasabi ng Department of Energy, tayo po ay may supply ng produktong petrolyo na halos umaabot ng parang na 40 days o 45 days na supply. Pero bakit ang tanong natin sa kanila na hindi nila masagot ay bakit linggo-linggo tumataas ang presyo ng petrolyo, linggo-linggo gumagalaw ang presyo dito sa ating bansa? Ito ba yung nakaugnay sa international market na yung supply natin ay nabili na mas mababang halaga? Bakit kahit na gumalaw sa international market, dapat hindi nag-automatiko na tumataas ang presyo ng petrolyo dito sa ating bansa? Tayo lahat ay nagbabayad ng buwis. Nakakalungkot lang dahil dito sa manual yung flood control talagang naibubulsa ng ilang mga tiwali, mga kontratista, tila mga opisyal na pamahalaan. Magkano ho ba ang binabayad na oil tax ngayon ng mga jeepney driver, pati na mga moto taxi rider, including itong mga modern jeepney? Yung po nga sana na po ng traditional of jeepney ay halos 13 pesos per liter yung ating binabayad na buwis. Na kapag tininan po natin sa loob po ng isang araw ay halos 390 pesos yung direct na buwis na binabayad natin sa ating sa gobyerno. At kung doon sa mga modern naman ay 17 pesos kada araw per liter, no? Per liter yung binabayad na buwis. Sa loob po ng isang araw, ang nawawala ring kita ng ating mga kapatid sa mga nag-modernize ay 780. Mas mataas pa sa minimum na sahod ng ating mga manggagawa. Kaya pag tingin natin sa loob po ng 25 days, kung sanay po ng mga jeepney, ay halos 12,000 po yung direct na nawawalang kita na dapat ito ay nagagamit na namin sa pangangailangan ng aming pamilya. Sa mga modern, ay halos umaabot po ng 23,400 pesos kada 25 days yung direct na nawawalang kita. Ganito kalaki yung buwis na binabayad natin na kinukurap lang naman pala ng ating nasa pamahalaan. Diba dapat yung buwis po natin ay dapat ito ay ibinabalik sa pamamagitan ng serbisyo sa ating sa taong bayan. So sa pinampangkalusugan, so sa pinakatiyakan sa edukasyon, so sa pinangkatiyakan sa pananan. Siyempre, kung sahanay po ng transport, dapat ginagamit ito doon sa pagsasayos ng ating mga pampublikong transportasyon sa ilalim ng rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. Pero ito ay tahasang ninanakaw ng mga nakaluklok sa ating pamahalaan na tayo ang nagsasaper, yung ating mga mamamayan. Alright, maraming salamat Kamodi Floranda, Piston National President. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you! Oras natin 6